Good afternoon mga par, welcome back to my channel again. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! So, today, lalakad-lakad ulit tayo mga par. Hindi pa na nakaalis dito. Wala pa. So sana namin maglakad-lakad kasama si Mrs. saka si Inday mga par, no? Problema, si Inday ay tulog. Pagkatapos kumain galing school mga par, nakatulog. Siguro napagod sa palaro sa school nila. Yan. Kaya tayo na lang mga par. And bibili rin tayo ng prutas na Inday para baon niya sa school mga par, no? Si Mrs. pinapabaonan lagi yan si Inday ng prutas. Para ano mga par, no? Hindi mas maganda prutas kaysa sa mga junk food, no? Minsan lang makakaano si Inday ng junk food. Hindi sila sa ano, prutas talaga. So, minsan mga par, hindi niya nakakain din yung prutas, dahil ano rin, naubusan. Minsan sabi niya naubusan ng time, yung mga dahilan niya ako ang kumakain mga par, pag okay pa naman nakain ko. So yun, bili tayo ng prutas ngayon ni Inday mga par, para may ano rin yung lakad natin. Hindi na nag-go. Medyo malamig pa rin ang hangin mga par. Okay lang. Kaya lang. Ayun, jacket pala tayo. Gusto ko pa namang magsando lang. Medyo malamig pala. Ay mga par, mayroon pala tayong ano mga par, no? Mayroon na tayong pinagawang sticker. Isa sa kaibigan natin mga par, gumagawa ng sticker. Nagpagawa tayo sa Pilipino din, no? Pagawa tayo mga par ng ilang piraso sticker. Nire-ready natin yan para sa summer, saka sa mga party natin gusto mangingi ng sticker mga par. Pine-prepare natin yan. And nagpagawa rin kami ni Parmark, no? Napag-usapan namin ni Parmark na paggawa kami ng sticker din namin sa Pinoy Tambayan mga par. So ganito ang tsura, no, ng sticker ng Pinoy Tambayan. Dalawa mga par, no? Sticker namin. So ayun, ano na lang mga par, no? Pagka gusto nyo, no, makita nyo ako rito naglalakad or nasa mall, nasa STC, kahit saan man mga par, no, sabihan nyo lang ako kung gusto nyo ng sticker. Bibigyan ko kayo mga par. Dadalhin ko na lang palagi, no? So ang pinagawa namin ay hindi naman mga par, marami, konti lang para lang sa mga may gusto. Siguro pagka maraming magre-request, maraming manghihingi mga par, ay ano naman natin, papagawa ulit tayo, no? Yun, ito ay libre lang mga par, no? Walang bayad to kung gusto nyo lang, no? Ang sticker pwede nyo idikit sa sakyan o kung saan nyo gustong idikit.
yung sticker ng Pinoy Tambayan. Yung akin, may sticker din ako mga par, no? Magawa rin ako sarili. Kung gusto nyo rin, sticker, meron din tayo. So libre lang din yan mga par. So tawagin nyo lang ako sakaling makita nyo ako rito naglalakad. May pa-sticker si Mayor ngayon. Ano ko lang naman yan mga par, no? Pasasalamat ko sa inyo. Dahil sa palagi yung suporta, no? Ayun. Si Kabayan pala, no? Kabayan Pedro Roque, no? Kung gusto mo ng sticker Kabayan, sabihan mo lang ako. Kasi hindi naman lahat mga par gusto, no? Meron ding par din natin dyan na ayaw, no? So nasa sa inyo. Sa tayo naka-ready lang, may sticker tayo rito. Right? Ayan. Saan tayo rito? Ganda na ng ano? Ang ganda na ng panahon. Yan mga par, no? Sa mga nandito sa Canada mga par, no? Kung nabalitaan nyo na yung ano ngayon, panood ko rin to sa vlog ni Kuya JDL, ni Kuya Abi mga par. Yan, yun nga, ibinalita na nga sa mainstream media dito sa Canada mga par, yung mga scam, no? Na may mga nahuli na nga mga par, no? Yun, buti naman sa kanila, no? Nahuli na, ano yung mga par, yung parang may magme-message sa'yo, meron kang ayusin daw, tapos may link silang ibibigay, i-click mo daw, no? So yun, dati pa naman nga par, alam na natin yung mga ganun, mga scam talaga yun. So yung interview nga nung pulis, no, dito sa Canada mga par, ay ano, na gano'n siya, nagbabala siya na mag-ingat. Dahil sa mga bago daw yan dito sa Canada mga par, mga gano'n. Marami ring ano mga par, marami ring tumatawag sa'yo na number lang, no? Tapos pag sinasagot mo, minsan nagsasalita siya ng ibang lingwahe, no? At kaya minsan talagang, o kadalasan, no, hindi ko na sinasagot pag alam kong number lang na hindi naka-register. Kasi pagkakalam ko mga par, yung mga number natin dito, rehistro yan, eh. So pag tumawag sa'yo, maglalagay talaga yung ano niya, pangalan niya, no? Yun yan, ano na nga dito sa Toronto, na marami na daw na biktima mga par. Yan, lalo na pag ginlik mo yung, meron sila ipapaklik sa'yo doon, tapos pag ginlik mo yun, doon na mag-umpisa yung scam sa'yo mga par. So mag-iingat kayo, no? And syempre lalong lalo na yung ano, yung tawag dito, mga sa bangko nyo, mga info, no? Pinapaalala naman lagi ng bangko yan mga par, no? Huwag talagang ibigay, no? Kasi hindi yan sila nagte-text or tumatawag, no, sa'yo, no? Or kung tumawag man yan sa'yo mga par, hindi yan sila nagte-text, no, na manghingi ng bank information. Lalo kung tumawag sa sa'yo mga par, hindi rin niya hihingin yung bank information mo, no? Kasi inano naman yan doon na huwag mo talagang ibigay yan. Kaya kung may ganun mga par na maano kayo, may encounter, kung may duda kayo, puntahan nyo yung bangko mismo. Huwag kayong papaniwala doon sa nakausap nyo. Kung talagang hindi nyo naiwasan, sinagot nyo, meron siyang mga naano doon, sabihin nyo na lang, sige, ayusin ko yung tapos sa bangko. Ganun mga par, para sigurado. Puntahan mo sa bangko, tanungin mo doon. Talagang meron namang gagawin mga par, sasabihin man na sa'yo ng bangko mo, eh, kaysa dyan sa mga tawag-tawag na yan. Dahil ano yan mga par, mahirap yan, no? Hindi natin alam kung totoo o hindi, no? Yan, ano na nga yan, kung hihingin niya yung mga information mo. Karamihan naman ng mga ano mga par, no? Ganyan ang ginagawa, hihingin niya yung pangalan mo, address, birth date,
birthday mo. May mga ganun ang ano niya sa'yo. Huwag tayo magpapaloko sa mga ganyang mga scammer. Bukod pa sa ano mga par, may mga number pang tumatawag. Kung sino-sino na lang. Sa isang araw mga par, nakakakarami din sila eh. Tumatawag na tumatawag. Hindi ko na sinasagot pagka talagang hindi walang pangalan o number lang. Hindi na. Kasi ang ano ko lang naman mga par, sa school ni Inday, no, kung may mga emergency yun, ano naman yun, ano naman sa phone ko yan eh, yung pagre-register yun kung sa school, no? Ito ng mga bus, mga sa school ni Inday, no? Pag number lang talaga, wala, hirap yan. Kaya huwag na nating pag-aksaya ng oras yun sila, iyaan mo sila. And yun nga, ang ginawa ng ano ngayon mga par, no? May nahuli na nga. Nahuli na. Meron pa silang hinahabol ngayon. Kaya ayun. Buti nga sa kanila. Dapat mahuli talaga yun mga par. Kasi ano yun eh. Pero silang maluloko eh. Yung mga tao, yung kawawa yung ano nila. Maluloko nila mga par. Sana no, sana napanood ng mga nandito sa Canada. Aware sila para hindi na sila man. Yo mga par. Dito tayo sa ano, sa Fresco, no. Bumili tayo ng grocery tayo mga par ng ano, pambaon ni Inday. Prutas, tsaka tinapay. So bumili ako mga par ng croissant, tapos ham, slice ham, orange, tapos apple. Kasi yun lang yung sumbawin ni Inday. Gano'n na mga par. Hindi na pwede yung kung ano nang ipapaon mo sa kanya. Yun yung talagang gusto niya, kasi hindi niya kakainin mga par. Kasi Inday ano na yun sa pagkain. Tinatanong na kung anong baon niya. Hindi mo na siya mapipilit kung ayaw niya. So tinatanong namin siya kung anong gusto niya. Hindi niya ang bibili namin. Gusto lang niya ng ano, ito yung apple tsaka orange lang. So yun ang laging binibili. Bumili ka ng grapes or strawberry, hindi naman niya kakainin mga par dahil ayaw niya. Pero ito croissant, yan, gusto niya croissant na may ano, may ham. Kaya ko kung nilalagyan ni Mrs. ng cheese, kasi si Mrs. yung nag-prepare ng kanyang baon. Tuwing umaga, tsaka binibihisan siya. Ako, ang duty ko mga para ay tagahatid. Ako yung maghahatid tsaka na sa school bus, tsaka magsusundo. Yun yung akin. Tapos luto ng ulam. Ayun, puro kainda ito mga par. Para ano siya, kasi ano na rin siya, hindi na nagbabaon ng kanin mga par, no? Tinapay na talaga. Kumakain pa rin naman siya sa hapon pag uwi niya, pero pag baon sa school ano siya, tinapay lang. Dati pinapabaunan pa namin siya ng kanin eh. Ngayon tinapay na. Siguro nakikita niya sa mga classmates niya, mga panahan, hindi na nagbabaon ng kanin. Kaya na rin. Pero pag uwi niya sa hapon mga parang makain mo na. Tsaka sa umaga, almusal, kanin, kain mo. So ngayon pa lang ano, next month mga pa, May, next month mga pa, May, marami silang activities sa school, right? Bayad mga pa, activity nila sa school, bayad, gaya ng excursion, ang bayad, ang ibang ano,
Yung ano ba yan? Yung sa art nila. Magdo-drawing may bayad din yun. At yung tennis, may bayad din mga par, pero ayun yung sumali. Kaya bago ko bayaran mga par doon sa online, kasi mayroong ano doon online, doon mo pwedeng bayaran. Kaya tanong ko muna siya, lalo na yung mga ganyan sports. Gusto ni Inday kasi soccer. Pag mga tennis ayaw niya, ayaw daw niya sumali. Mahal din mga par dahil $24 din yun yung tennis lesson na yun sa school nila. Kaya ayaw niya sumali, gusto daw niya sa may soccer daw. Yung ko lang ngayong summer mga par, makakahanap tayo no ng para makapag ano siya pag wala ng pasok, kasi hanggang June 26 na lang sila mga par. Medyo mayroon pa, mahaba-haba pa pala, isang buong May tapos isang buong June pa, kasi June 26 pa sila. Magtatanong tayo dun sa mga kasama natin mga par, kung may mga anak din na matagal na rito, kung meron ba mga activities para kay Inday. Siyempre mga par, yung free lang. Okay. Ano naman wala naman tayong ano pa. Ang ano natin, sasamahan lang natin si Inday, no? So wala naman tayong ginagawa din, so importante free lang mga par, para hindi naman tayo mapagastos, wala nga tayong trabaho.